Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Brother Kim Harvey Sarmiento from CRC Batangas. At para po sa ating tinapay mula sa langit ay before po tayo mag-start, tayo muna po ay manalangin lahat. Ayan, ituon po natin ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. So Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, para sa aming tinapay mula sa langit para sa March 27, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na bawat isang nakikinig sa platform na ito, Lord. At Panginoon, dalangin ko po, Lord, sa simula, Panginoon, ng aming lesson ngayon, Panginoon, sa iyong kasalitaan, Lord, na ibibigay ngayong umaga. Nawa po, Panginoon, ay patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa na nakikinig. Kausapin mo po sila sa iyong salita, Lord, at ikaw ang Panginoon na manguna sa umagang ito. Lord, dalangin din po namin sa mga naggaganap, Panginoon, sa platform na ito, sa mga nag-ooperate, mga nagsasalita, Panginoon, ay pagpalain mo po mga nakinig, Lord, at handang makinig, Panginoon, na salita mo. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong tinapay mula sa langit ngayon ay may pamagat na God's command Israel to justly destroy Amalek. Ito po ay matatagpuan natin sa Deuteronomy 25 verse 17 to 19. Hayaan nyo po nabasahin ko po ito sa Tagalog. Sabi po sa 17, huwag niyong kalilimutan ang ginawa ng mga Amalekita sa inyo nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. 18, wala silang takot sa Diyos. Sinalakay nila kayo nang kayo'y lupaypay sa hirap at pinuksa ang mga kasamaan nyo sa sahulihan. 19, kapag nalupig na ninyo ang lahat ng mga kaaway at panatag na ang inyong lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos, ubusin nyo ang lahi ng mga Amalekita roon, huwag nyo itong kalilimutan. So magbigay lang po ako ng historical background about po sa ating pag-aaralan ngayon. Ano po? So ang mga Amalekites po ay mga tribes na inatake noon ng Israel after nilang umalis sa Ehipto. So kung gusto niyo po natin tong basahin, matatagpuan po natin ang kaganapang ito sa Exodus 17 verse 8 to 16. Target po talaga ng mga Amalekites ang mga mahihinang miyembro ng mga Israelites na pinapakita nito ang cruelty at pag-disregard nila sa Panginoon. And also, God commanded their wickedness should not be forgotten. Kailangan nilang makompleto na ma-destroy nila yung Israel na in-establish ng Panginoon as promised land. So, sino po ba ang mga Amalekites? So, sabi ko po kanina, sila po ang mga nomadic tribes na ninirahan noon sa desyerto ng Negev at Sinai Peninsula when ito po ay possible na settlement sa part ng Canaan. Also po, yung descendants ng Amalek, ito po ay grandson ni Esau na matatagpuan natin sa Genesis 36 verse 12 na nagkaroon po ng distansya sa pagkakaroon ng relatives sila sa Israel, which is si Jacob descendants. And also po, naging bitterness enemies po sila ng Israel, which is frequently attacking and opposing them throughout the biblical history. Sabi nga po dun, inaatake po ng mga Amalekites ang mga taga-Israel. And from that po, yung pagta-travel nila through the wilderness toward Mount Sinai. And bakit po kaya mahalaga or seryoso po ang usapin na ito sa Biblia? Ito po ay isang act of treachery and cowardice. Ano po, instead of facing Israel in the open battle, they attack the weakness. And it showed the lack of fear of God at pag-disrespect sa kapangyarihan nila bilang mga tao at yung kapangyarihan ng Diyos ay sinettle sa kanila. And also, this attack is the first hostile action against the Israel as a nation, making Amalek a symbol of oppositions to God's plan. From this, makikita natin yung significance kung ano ba yung blotting out of Amalek's memory. So, this commands was about the divine justice ensuring that Amalek would not continue to harm Israel. And also, the phrase, you shall not forget, was also called for Israel to remain vigilant and to obey God's commands fully. And spiritually po, Amalek's represent persistent opposition to God's kingdom, which is the symbols of ongoing struggles between good and evil. So, why this matter? So, from this po, makikita natin dun sa history na yon is God not just want to tolerate injustice, especially against the weak and defenseless. From that po, makikita natin na hindi talaga tayo hinahayaan ng Panginoon na mag-tolerate or i-tolerate tayo para gumawa ng pagiging masama or pagiging injustice sa kapwa against sa mga may hina at sa mga defenseless. Also po, God's people must remain vigilant against opposition, whether physical, which is yung mga enemy na na-encounter natin, and also the spirituals. Ano ba yung mga spirituals na enemies natin, like sins, temptations,
temptations. Ano po, kailangan maging vigilant tayo sa mga bagay na yon. Kasi from that weakness ng mga tao, doon talaga tayo inaatake ng mga Amaleks na tinatawag natin. And also, disobedience has consequences. Katulad po nung pagiging pasaway niya sa sa pag-obey niya sa command ng Panginoon. And nag-lead ito para sa kanyang downfall. And from that po, this passage, courage, pronounced spiritual and historical significance. That also, ina-highlight din po yung themes of divine justice, vigilance, obedience, and spiritual welfare. So, pag-usapan po natin ang apat na ito. Sabi po, diba, para sa divine justice, sabi po sa Deuteronomy 25:17 na binasa natin kanina, remember what Amalek did. The Amalek attacked Israel unprovoked, targeting the weak and vulnerable. And also po, God as being just judge, declared that their action would not be unpunished, and this theme reinforced the biblical principles that God will not judge through who commit evil. From that po, masasabi natin na ang Panginoon po ay yung justice niya is not always be immediate, but it is certain. Hindi natin mapuforce si Lord na kailangan na natin ng hustisya kaagad sa mga bagay na naginawa sa atin ng mga iba. O yung mga masasamang bagay na na-experience natin ay gusto agad natin makita yung katarungan at hustisya. Pero certain po ang Panginoon na magbibigay noon. Kumbaga po, in right time, si Lord po ang bahala na magbalik nung mga naranasan mong kasamaan para dun sa mga taong gumawa nun sa'yo. And also, believers should trust God, sees and will deal with the injustice when even human system failed. From that po, si Lord na po yung gagawa ng mga bagay na yun, tingin mo hindi mo kayang gawin. But yung promise ng Lord na ang mga believer ay talagang dapat na maniwala sa Panginoon. Padalawa naman po, the consequences of disobedience. Ano ba yung mga bagay na pwede nating maranasan kapag hindi tayo sumunod sa Panginoon? Sabi naman po sa Deuteronomy 25:19, di ba po? You shall not blow out the remembrance of Amalek. So, God's commanded Israel to completely destroy Amalek. Yet, this was not fully carried out. And also, from that po, katulad na binigyan natin example kanina about kay Saul, yung pag-fail niya sa pag-obey sa Panginoon, which is nagled siya sa pag-reject as king. And later, ano po yung mga Agapite na descendants din po ng mga Amalek in Book of Esther tried to wipe out the Jews, showing how incomplete obedience allowed Amalek hate the resurface. So ano po ba yung magiging application natin dito? Yung partial obedient, still disobedient. Hindi mo sasabi na sumunod ka lang pero hindi mo ginawa ang lahat. Still fark up ng hindi natin pagsunod. Kapag may pinapagawa po talaga sa atin ng Panginoon, dapat po talaga tayong fully obedient. Ano ba yung kalooban niya? Ano ba yung gusto niya? Kailangan natin yung sundin ng 100%. And also, when God call us to remove sins, compromise can lead to greater struggle later. So, from that, sinasabi sa atin ng Panginoon na kung tayo ay pinapatalikod niya sa ating mga kasalanan, yung pagkukompromiso natin sa mga bagay na alam nating mali, pero pinipilit nating yakapin, hawakan, maglilid po ito sa greater struggle natin sa ating buhay. Kasi, paulit-ulit lang tayo na bumabalik dun sa mga bagay na yon. And when we don't fully surrender ourselves and fully, hindi natin patuloy na ibinibigay yung lahat sa Panginoon para sa ating mga kasalanan, tayo po ay hindi pa rin talaga magiging maayos. Also po, just a Amalek reappeared to threaten Israel. Unresolved sins and unchecked temptation can return stronger. So, sinasabi nito na kung tayo po ay nagre-reappear lamang as Amalek, na tayo po ay nagkikin-threaten sa mga gusto ng Panginoon, yung mga unresolved sin natin na unchecked temptation ay patuloy pong lalakas. Hindi natin ito maaalis bagkus ito ay patuloy na mananahan sa atin. Kaya reminder sa atin ng Panginoon na yung mga consequences na pagiging disobedient natin sa Kanya ay patuloy talagang lalakas or patuloy na hindi natin maaalis kung hindi natin siya susundin. Patatlo po, spiritual vigilance and welfare. Sa Deuteronomy 25:19 pa rin sabi po, don't forget na yung mga bagay na yon na nagsisimbolize ito ng opposition natin sa God, and also sinasabi lang din natin na kapag inatake tayo ng kaaway, yung mga believers po talaga ay spiritually vulnerable. And from that battle, yung ongoing struggles natin between good and evil, mini-mirror lang nito na yung mga believers spiritually ay may hina against the battle of sins and temptation. So from this po, kailangan natin mag-stay spiritual alert. The enemy strikes when they are at least prepared. Tama po yun. Kailangan po talaga nating maging spiritually alert kasi ang kaaway po kapag umatake yan, dun tayo aatakihin sa part na hindi tayo prepared, which is tayo po ay vulnerable sa mga bagay na yon.
So from that, kailangan po natin mag-rely sa prayer and God's strength, just like Moses raised his hands, secured victory in Exodus 17. Kaya natin maging spiritually alert kung tayo po ay punong ng panalangin at nagre-rely tayo sa kalakasan ng Panginoon. Nagmamatter ito na justice will prevail, and also obedience matter, and spiritual vigilance is necessary. And from that po yung application nito sa ating mga buhay, na kailangan natin maging watchful against spiritual's attack. And from that po, kaya natin itong maging spiritual alert by prayer, Bible studies, and fellowship. And also po from this, kaya natin ma-avoid yung isolation, which is to surround yourself with supportive faith community and recognize pattern. Ano ba yung mga spiritually weakness mo, and recognize na mahina ka kung wala ang Panginoon. Also, huwag natin i-ignore yung mga small sins, because ito yung mga possible sins na mas lalaki pa. And from that po, kailangan natin i-deal yung mga bad habits earlier before pa lamang ito maging stronghold sa ating mga buhay. And if God's call you to remove something in your life, ay kailangan natin i-completely obey kung ano yung gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. And example lang po natin, iba tayo may mga friendship and habits na naglilid sa atin away from God. Kailangan po natin itong i-cut completely as what God wants to us. Yung completely obey and turn back to our sin. Patatlo po, ano po? Trust God, justice, yet that He deals with evil. And from that po, kailangan nating ma-release yung bitterness, forgive and let God be the judge, and trust God, see your struggles and will bring justice in Him. And lastly po, stay spiritually alert and strengthens others, which is be aware on who in your life needs spiritual support, need them to grow in faith. And from that, kailangan din natin chine-check yung mga friends natin na nagsa-struggle in life. And from that po, kailangan natin ma-strengthens yung faith nila sa pagdadala natin sila sa Panginoon, and maging stand firm sila sa mga trials natin. And in conclusion, kailangan natin itong ma-bring it out yung spiritual growth natin, maging strong. Kailangan natin ma-destroy yung mga bad habit natin earlier. Trust God to bring justice and help who are struggling. From that po, katulad ng ating title, diba? Kailangan natin yung command ng ating Panginoon sa ating mga buhay ay kailangan nating ma-destroy yung mga Amaleks, which is yung temptations, yung sins na ibinibigay sa atin ng mga kaaway, and completely obey kung ano man ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. So yun lamang po para sa ating Bible study ngayong umaga po. Nawa po ay marami tayong natutunan at nakuha sa ating pinag-aralan at binasa about sa God's command Israel to justly destroy Amalek. So yun lamang po, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa word na ibinigay mo po sa amin. Salamat, Lord, sa kapahayagan mo, Panginoon, ay sinat mo, Lord, sa amin. Salamat sa patuloy na binigay niyo sa aming wisdom, Panginoon, na kami po ay patuloy na mag-obey, patuloy na mag-grow, Lord Jesus. And dalangin din po namin sa mga aming napag-aralan, Lord. Dalangin po namin, bigyan niyo po kami ng spiritually strong, na ma-destroy po namin yung mga bad habit namin, at patuloy namin pagkatiwalaan ay ikaw ang just. Patuloy po namin na matulungan yung mga tao na nagsastruggle sa kanilang mga buhay, na malabanan nila yung mga Amalek despite their weakness, Panginoon, and being least prepared. At ikaw, Panginoon, na patuloy na makita nila sa buhay nila sa mga panahon lang ito. Maraming salamat po, at nawa po, Panginoon, ay patuloy na ikaw kumilos sa buhay ng bawat isa sa pagsisimula ng aming umaga. Lord, maraming salamat po. Ito mong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.